Good day everyone. So in this video we will be tackle about priority queue. So priority queue means a type of container adapters specifically designed such as the first element of the queue is the greatest element in the queue. So now we proceed to the operation. So first is adding elements. So as you can see nanay dihay finish nga code. So, we will be explained by line. So, first, in the second line, ni input tag imports java.util.package to use classes like priority queue o uban nga utilities. Then, ang third line, mauna ni ang entry point sa atong program. Then, sunod ang main method, which is ang pag-starting sa atong program. Then, ang ika-fifth nga line is ang instantiation, which is diri nga part ang paghimo sa isa ka priority queue which will store integer. And then, karon mo add na tag elements. So, this time, magamit ta og for loop. So, sa isa ka loop, ang code nagdugang og elements sa priority queue. Gidugang ang I og 1 nga nagbalik-balik og ikatulo. So, diri nga part nag-increment ta. Then, lastly, kay i-print na to para ma-display ang atong mga elements. Then, the output would be 0, 1, 1, 1, 2, 1. So now we proceed to removing elements. So same with the adding elements, nag-input gihapon tag import java.util.asterisk and semicolon for data structure like priority queue, and import java.io for input and output operation. Then ang fourth line, nag-define task class name sa atong program. Then, ang ika-fifth nga line, ang main method, which is ang entry point sa atong program. Then, nagamit sa tag array nga strings as a perimeter. Then, ang ika-7 nga line, mao ni ang gitawag nga instantiation, which is ang priority queue nag-hold sa elements of type of string. So, by the default, ang elements will be stored in natural order. So, now, mag-add tag elements nga geeks, for, geeks using add method. Then, atong giprint ang current state sa priority queue pagkahuman sa pag-add na to. Then, dira makita ang nasa kilid ang output nga initial priority queue. Then, sunod ang remove method gigamit aron makuha ang specified element nga geeks gikan sa priority queue. Then, pagkahuman sa remove method, are napuntas pull method para ma-retrieve o ma-remove ang highest priority elements. Then, it turns null if ang priority queue kay empty. Then, i-print na nato ang final state sa priority queue after removing one element using pull method. So, now we proceed to assessing the element. So, same with the process, mag-input gihapon tag import java.util.asterisk and semicolon, which is necessary Java utility, including priority queue, which is part of Java collection framework. Then, next is class, which is ang pag-define sa atong program. Then, ang sunod, ang main method, which is ang entry point sa atong program. Then, sunod ang instantiation. Then, next is nag-add tag elements nga geeks og for ngadto sa priority queue. Then, ang another geeks ni add ta ngadto sa priority since ang priority queue nag-allows man nga pwede mag-duplicate og elements. Then, ang kani nga line giprint na to ang current state sa priority queue. Ang mga element mahimong wala sa hanay or pagkahanay nga kini gipunan tungod kini gi-organize by the priority.
Then next is kani nga line, which is gagamit tag pec method para makuha ang element sa front sa priority queue nga dili tangtangon without removing it. Sa kani nga case, makuha niini ang elements nga adunay highest nga priority. Then next is kani nga line, which is ang na-access nga element ang usa sa atubangan sa priority queue nga giprint sa console. And then this is the output. So now we proceed to iterating the priority queue. So same ra gihapon, nag-input tag import.java.util package which contain classes and interfaces for various utility operation, including the priority queue. Then sunod ang class kay priority queue demo. Then sunod ang main method where your program's execution start. Then sunod kay instantiation. Then ang sunod is mag-add tag tulo ka elements, which is geeks, 4 geeks to the priority queue. Then ang kanang tulo ka elements automatic nga muhan-ay na siya according to lexicographical order. Then diri nga line nagpasabot nga ang iterator is gihimo para traverse sa elements in the priority queue. Ang iterator method gitawag on the PQ or priority queue is to obtain an iterator. Then sunod nag-start tag while loop nga nag-contains as long as there are elements in the priority queue para ma-iterate nato. Samtang ang iterator that has next close and open parentheses, kini nga linya nagsugod sa isa ka while loop nga nagpadayon basta na ay mga element sa priority queue nga magbalik-balik. Sa sulod sa loop, ang sulod open and close parentheses nga pamaagi sa iterator kay gitawag aron makuha ang sunod nga element sa priority queue. Then giprint dayon sa console nga naay character para mabuwag ang mga element. And this is the output.